ito, puntahan muna po natin. Sa South Wing Gallery, ang ating kasamang si Princess Aviva Sarip ay makakausap si... meron siyang interview doon sa South Wing. Princess. Huda, you're so Yes, maraming salamat sa iyo, Attorney Mark, at Congressman Beige. Ngayon nga kasama natin ang, kung matatandaan natin, on the year 2012, natawag siyang Ghost Buster ni Pangulong Aquino. At ngayon, naku, napakarami rin niyang naging achievement, especially sa pagtahak din sa tuwid na daan, especially in terms nga naman sa usapan sa ARMM. Ngayon po, kasama po natin si ARMM, Governor Mujib Hataman. Magandang hapon. Hi, Princess, magandang hapon at magandang hapon din sa ating tagapanood. Gov, nais lang po naming malaman, no, ano po ba yung ine-expect ninyo ngayon after na ang SONA na ma-deliver ng ating Pangulo? Ano po yung maasahan natin? Siyempre sa panunungkulan ninyo sa pagsuporta rin po dito sa ARMM ng pagpirma po nitong wealth sharing, especially po ng Bangsamoro Framework Agreement. Well, Princess, unang-una inaasahan natin mabanggit ng ating Pangulo yung tagumpay sa framework agreement at lalong-lalo na sa bagong kapipirma na wealth sharing. Alam naman na natin kung gaano kakomplikado. Sa totoo lang, wala nang umaasa na mag-resume pa ang usaping pangkapayapaan dahil sa komplikasyon nga at nagkaroon ng lal yung usaping pangkapayapaan. Pero sa pag-upo nila, alam natin, nag-extend pa ng 2 araw. Pero in the end, nagkaroon din ng kasunduan at napirmahan ito. Sa bahagi naman po ng ARMM, at inaasahan din natin pala, Princess, na magkakaroon talaga to ng pirmahan na after ng State of the Nation address ng Final Comprehensive Compact. At ako, nagpapasalamat din po tayo talaga sa ating Pangulo sa laki ng suporta sa ARMM dahil sa pamamagitan ng kanyang pagsuporta sa tuwid na daan na nais niya ay nagawa natin sa ARMM. Dahil din sa mga nagawa natin, talagang nagbuhos ng malawakang pondo ang Pangulong Aquino na never in the history ng kasaysayan ng ating bansa or ng Pangulo ng bansa, ganun kalaki sa loob ng isang taon, umaabot ng almost 10 billion ang nilagak na pondo. At asahan din natin sa 2014, kaya nga malakas ang loob namin lalong-lalo na pagdating sa infrastruktura na by 2014 or 2015, lahat ng backlogs natin sa mga unpaved roads natin ay matatapos na by that time. At tinitiyak din natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ARMM, kahapon lang, katatapos lang nga ho namin ng plano namin. At isa na lang sa vision namin for 2015 ay kung paano maihanda ang ARMM sa New Bangsamoro entity. Alright, na-mention nyo nga po kanina, Governor, eto nga, first time nga na ginawa nga in the history na ang mismo Pangulo ay talagang naglaan ng napakalaking halaga para lang dito sa pagpursue nga ng tinatawag nating ng magandang usapan at saka para maayos na rin itong hidwaan ng dalawang panig. Pero ngayon, Gov, ang nais rin namin ito, ano rin po yung magiging nais niyo pong ibigay na mensahe sa ating mga kababayan, especially tayo ng mga taga-Mindanawans, na yung mga tao hindi pa po masyadong naiintindihan nga po itong framework agreement, itong ating pagpirma dito. So, baka po mabigyan natin sila ng kalinawan. Ayan. Well, inaasahan natin ang framework agreement, kumbaga, nililinaw natin, hindi ito yung pinal na kasunduan. Kumbaga isang framework, kumbaga sa boxing, gumawa ka lang ng ring at hindi ka pwedeng lumabas dito sa usapan. Dapat mag-usap kayo dyan lang sa loob ng ring na yan. At meron tayong 4 na annexes na dapat pag-usapan. Kaakibat dito, una yung wealth sharing, pangalawa yung power sharing, at pangatlo yung tinatawag nilang normalization. So natapos na natin yung wealth sharing at ang sunod niyan ho ay yung power sharing at normalization. Kung matapos yan, magpipirmahan tayo ng Comprehensive Compact, mag-draft ng basic law yung Constitutional Commission na nilikha ng ating pamahalaan. Pagkatapos nun, dadalhin sa Kongreso. Pagdating sa Kongreso ay tatalakayin nila upang maisabatas. Pagkatapos pirmahan ng ating Pangulo. Pagkatapos nun, idaan sa plebisito. By that time, magkakaroon ng Transitional Bangsamoro Authority. Ito yung paglusaw na sa ARMM at pagpalit ng Transitional Bangsamoro Authority bago magkaroon ng regular na election sa 2016 at yun magkakaroon ng Bangsamoro new political entity tayo by that time. At ako ang pakiusap natin sa ating mga kababayan, huwag po tayo maniwala sa haka-haka. Kung anong kwento sa bawat sulok o kwento na wala namang katotohanan. Makinig tayo kung ano yung katotohanan dito. Ito ay upang bigyan ng lunas ang hidwaan at problema sa Mindanao, lalong-lalo na sa Autonomous Region in Muslim Mindanao.
Ayan, right from the man nga po ng ARMM, ang tinatawag natin yung Ghostbuster ng ARMM. Narinig nga po natin yun na marami pa pong mga hakbangin ang dapat pang gawin para nga po talagang maisulong na nga ito formally, itong Bangsamoro Framework Agreement. Muli, maraming salamat po, ARMM Governor Mujib Ataman, sa inyong panahon. Maraming salamat.